Ilang bahagi pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang mga maulap at kalat-kalat na mga pakulan. Bunsod pa rin ang umiiral na boundary ng shear line. At yung patuloy na ginawa sa extreme Northern Luzon, medyo magpapatuloy bagamat unti-unti nang humihina ang daloy ng northeasterly surface wind flow. So yung boundary ng shear line at cold front ay mananatili pa rin this weekend. KP5 geomagnetic storm ngayong umaga, mararanasan sa Northern Hemisphere. Pero epekto nito, bahagya lamang o minor lamang. At ang Angat Dam, nasa normal stage na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, March 22, 2025. Ang oras natin boss Mike Memaga, ilas 10:11 na ng umaga. Patuloy pa rin tayo nakakaramdam ng medyo malamig na simoy pa rin ng angin. Dulot pa rin ang tuloy-tuloy pa rin na umiiral na northeasterly surface wind flow o yung boundary ng tail end of cold front nandito sa may mababa pa rin sa may bandang Bicol region yung pinaka-boundary. So medyo dama pa rin natin yung ginaw lalo na sa gabi o tinatawag natin na amihan. Bagamat ito ay unti-unti nang humihina at inaasahan nga natin mula Lunes ay tuluyan ng babalik na naman ang matinding alinsangan sa atin. So habang ganito pa ang ating weather systems, ay asahan natin na magiging maulap at patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa katimugang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan mataas po ang saturation o yung water vapor concentration na nagbubusod nga po ng pag-ulan. So inasahan na natin sa iba't ibang bahagi ng silangan ng bansa na kung saan mataas pa rin ang at least yung above rain level o yung ulan dahil sa combination pa rin ng easterlies, cold front at yung ating minor La Nina pa rin. At dahil dyan ay inaasahan pa rin natin tuloy-tuloy ang overcasting gloomy sa ibang bahagi pa rin ng Metro Manila at ilang karatig Metro Manila, ganon din sa ilang bahagi nga po ng Southern Luzon. Sa ating Tandason was mula sa data feed ni Pag-asa ngayong 10 a.m. ay nakataas ang Visayas region pa rin. So gaya pa rin ng mga nakarang araw na kung saan nagkaroon nga po ng iba't ibang pagbaha, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas, ay nakataas uli ang thunderstorm sa buong bahagi nito mula Siquijor, Negros Oriental, Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique. So halos buong Visayas area na hanggang Eastern Samar na yan within 12 hours. So ingat po, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Visayas at pagitan po ng Sorsogon sa Bicol region. Makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan anytime ngayong maghapon. Wala naman sa ating lightning detection system so far. Tahimik naman. Wala naman tayo na-detect na agresibong lightning strikes at hindi masyado mataas ang water concentration base na rin sa Doppler radar imagery na ating ginagamit sa dashboard. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds po ang umiiral sa atin. At hanggang ngayong Sabado na ito ay expected pa rin ang partially cloudy at mga isolated rain showers pa rin ang naka-forecast hanggang bukas siya ng Linggo. Despite na mas partially cloudy ang magiging weather daw o weather forecast bukas ng Linggo. So expected na tuloy-tuloy pa rin yan habang tuluyang mawawala yung northeasterlies na hanggang bukas ng Linggo. Sa labas sa picture nito na aking weather station, kanilang 5:40 AM, nakapagtala kami ng maalating ding amihan na pinakamababa na 23.7 degrees Celsius. So, maginaw ha, ramdam pa rin natin yung ating amihan despite na nasa na tayo, hot dry season na. Kahapon, nasa 31.1 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura namin sa Caloocan. Na-record dito kahapon ng hapon at 1:36 PM. So, ibig sabihin, napakababa ng naging heat index pa rin kahapon at 37 degrees Celsius ang aming init pandama dito sa Caloocan. Sa PX Extreme past 24 hours naman, ang San Jose, balik na naman ang Occidental Mindoro sa may pinakamataas so far, pero nasa 33.8 degrees Celsius ang highest air temperature sa bansa since kahapon. Sa lowest temperature sa Baguio City, grabe ang ginaw sa kanila at 13.2 degrees Celsius. So, parang panahon pa rin tayo ng February or January sa tindi pa rin ang baba ng ating
temperatura dyan. At sa Iloilo naman ay ang Surigao naman ang nakaranas ng 73 millimeters na total rainfall. Hopefully hindi rin sila binaha dyan. Pero ayon sa mga lumabas na balita ay binaha na rin daw ang ilang bahagi dyan sa may bandang Surigao. Correct me na lang if I'm wrong. Ang pagkakaalam ko lamang ang Eastern Visayas sa may bandang Samar ang nakaranas ng lubog talaga sa baha. Wala pa rin kaming nairanas na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na moderate at 74% at wala itong pagbabago since last hour. Napakataas pa rin ang atmospheric pressure dahil sa dryer. Dryer tayo pero malamig lalo na sa extreme northern Luzon. Kaya mataas ang atmospheric pressure natin at 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. Kamusta naman natin ang status dahil hindi daw natin na isasama ang report ng ganap sa mga bulkan natin. Well, ilang araw naman na kasi at halos isang buwan na nakalipas, wala naman tayong nakikita na matinding anomaly sa ating mga bulkan mula kay Taal Volcano. Normal low lang naman siya at wala tayong nakikitaan na Modis anomaly maging kay Pinatubo at Bulkang Mayon. Sa ating thermal satellite imagery, courtesy ng CIMS NOAA, makikita natin ay halos nagkakaroon ng thermal intrusion kay Taal Volcano. So medyo mainit-init ang pinakabunganga nito. Pagamat normal yan kay Taal at wala naman tayo sa ngayon na nakikitaan na anumang abnormalities ng kanyang SO2 emission o yung pinaka-dust height na nire-release normal naman since mga nakaraang buwan. Bagamat mas unrest itong si Canlaon, so kung sisilipin po natin, unahin muna natin si Canlaon mula sa data feed ni PBOX, siyempre. Yan, ay titingnan natin ay nanatiling unrest ito at category 3 pa rin ang alert level niya. Merong 7 volcanic earthquakes daw since kahapon. At merong SO2 emission na 3,632 tons per day since nitong March 21. So, mas latest ito kahit paano. Yung plume niya, pag sinabing obscured, para sa mga kababayan natin sa Negros, na ang ibig sabihin po ng obscured, laging natatanaw o laging nakikitaan na merong plume na lumalabas sa bunganga ni Canlaon. So, nanatili siyang unrest mga folks. Kaya medyo bantayin natin at medyo alisto pa rin tayo dahil laging makikitaan na kumbaga parang nagve-vape, tuloy-tuloy lang ang pagve-vape nitong si Canlaon. So, patuloy pa rin yung obscured o laging nakikitaan ng pag-release nito ng plumes mula sa pinakabunganga niya. So, expected po na normally yan at yung kanyang edifice na natiling namamaga pa rin. So, medyo bantayin pa rin natin mga folks. Bagamat hindi naman matindi ang SO2 emission niya sa ngayon, pero gaya na ating sinasabi palagi, mas magmatic unrest itong si Canlaon, hindi kagaya ni Taal Volcano. So, kung kay Taal Volcano naman ang ating kakamustahin, hopefully, mas latest ito. Merong 3 volcanic earthquakes daw ang naitala kay Taal. Ayun, merong 3. So, medyo may mga ilang pagyanig sa paligid niya. Yung SO2 emission, mababa naman, 781 tons a day lang. At walang nakikitaan na plumes o pagsingaw sa pinakabunganga niya. So, medyo nagkakaroon lang ng mainit sa pinakabunganga. Bagamat patuloy pa rin na pagnipis ng kanyang pakaldera at nanatili lamang o panandalian lamang daw ang pamamaga ayon diyan sa data feed ni PBOX. So, medyo may mga ilang volcanic earthquakes daw. Malamang ay nag-accumulate na siguro dahil sa matagal itong nai-stack at yung ibabaw kasi niya matigas na. So, kapag yung magma kasi tumitigas yan, yung ilalim niyan nagdegenerate ng mataas na pressure sa ilalim, sa pinakamagma chamber. Kaya minsan, bigla na lamang nag-generate ito ng mga ilang volcanic earthquakes. So, medyo alisto pa rin tayo dahil the more na natutuyo yung pinakabunganga, pinakakaldera ni Taal Volcano, yung ilalim naman niya nagbubunsod o nag-generate naman siya ng pressure sa ilalim. Siyempre, yung magma niya, nagbabaga pa rin yan. And then, imagine, tumitigas yung ibabaw niya at hindi nakakasingaw. Ang nangyayari, tumataas po yung pinaka-pressure sa pinaka-magma chamber. So, posibleng ganun ang mangyari. Kaya, medyo bantayin pa rin natin despite na medyo nananahimik itong si Taal Volcano. At bago tayo tumungo sa ibang report, ay kamustahin natin dahil merong geomagnetic field na umiiral ngayon, bagamat minor storm ito at KP5 index.
Kumustahin natin bakit magkaroon ito ng minor. Well, geomagnetic 5 KP index ito. Aktibo ito since 9:40 AM. Oras natin yan sa Pilipinas. Minor lamang ito. So, normally, may mga primarily forward geomagnetic latitude in 60 degrees. May mga ilang may hihinang fluctuations. Maangyari yan. Pero, bagamat ito ay puro northern hemisphere lamang ang madalas na mararamdaman. Ang satellite natin, may mga minor impacts pa rin. So, may mga expected na mga ilang detection sa mga detector ng ating mga satellite or spacecrafts. Expected ang auroral activity sa sa mga high latitudes rather. Diyan sa may bandang northern Michigan and Maine ulit. Madalas natatanaw yan. Base sa ating KP index, forecast ngayong araw ay maabot ng G1 ang ating magiging geomagnetic field. So, expected dyan. Mababa naman ang solar radiation forecast. Ganon din ang radio blackout. So, walang masyadong magiging ikabahala so far. Magiging observant lang tayo sa magiging aktibo nitong ating haring araw. Yan, kitang-kita sa LASCO na medyo mayroong burst ng plasma at mga ilang CME waves. May mga pag-releases. So, expected ang solar wind natin, medyo above normal speed po siya. Base dito, umaabot ng mahigit sa 520 to 560 ang magiging above normal speed nito. Yan. Yung kanyang, base sa kanyang kilometer a second. Lumalagpas siya sa mahigit 500 km a second. So, mabilis. Sobrang bilis po nung kanyang solar wind. Malamang dulot yan sa patuloy na releasing ng kanyang flares. Yan, yung mga maninipis na flares na yan. Saan coordinate mo yan? Hindi naman masyado nakatutok sa Earth. Maliban na lamang sa bahagya nitong kay AR4330. Pero malilit lang yung kanyang sunspots. So, makikita natin 139 lamang yung daily sunspot natin. Hindi kagaya kahapon na 170 yung naging total ng kanyang daily sunspot. So, bagat mas mababa o mas maliit ngayon yung sunspot niya. So, mga minor lamang yung mga CMEs na na-release. Pero expected ang active na KP index natin, yung geomagnetic field na tatama nga sa ating magnetosphere sa Earth. Base sa ating X-ray events ay merong naganap kaninang kagabi, mga 11:58 bago maghating gabi ito. And then kanina ay so far ay normal naman at wala naman tayong nakikita na mataas na X-ray events. Yan. So normal naman at wala namang masyadong significant impact sa ating solar X-ray flux. Nagkaroon lang ng bahagyang photon flux event. Hindi naman siya umabot ng lumagpas man lang o kahit tumuntong man lang sa pinaka-boundary ng 10 MeV alert level niya. So wala tayong masyadong magiging problema nito despite na bahagyang naglalaro yung kanyang photon flux units between 1 o hindi man lang siya umabot ng solar flare category 1. So wala tayong magiging problema niyan. Ang geomagnetic activity expected na G1 geomagnetic, ayan 5.33 ang ating KP index so far. So, aktibo siya ngayon. Magkakaroon lang siya ng epektong distortion sa ating magnetosphere sa impact sa Earth. Yan, malakas po yung impact. At yun na nga, maabot na nga sa mahigit 50 to 60 halos ang kanyang generative earthward or H parallel niya. Halos pareho sila. Pantay lamang yung significant impact. So, sabay-sabay na tumatama sa Earth. Halos parallel. Well, dahil ngayon, nasa vernal equinox nga po tayo, so halos yung tama sa Earth, pantay lang. Ang tama sa ating magnetosphere. So, yung pinaka magnetic field natin sa Earth, pareho silang nadidistort. So, makikita natin dito na parehong nadidistort yung pinaka H earthward or maging ng pinaka H parallel niya. So, malinaw niya mga folks. Sa mga physicists natin na mga Pilipino, ay alam naman natin ang ibig sabihin yan. So, parallel po ang tama sa Earth at yung shield natin sa Earth ay kaya naman niya so far. Hindi masyadong malakas yung pinaka-impact niya. Meron lang sa ilang side niya na according sa pinaka-GOS 16, H parallel niya ay medyo mataas. Umabot sa 100 o halos 200. Pero saglitan lang siya. Parang may sumasampal lang sa kanya, hindi nawawala kaagad. So, tuloy-tuloy lamang po yung mga folks at wala naman masyadong ikabahala. Maging ano lang tayo, maging aware lang tayo sa nagiging effect ng solar wind na tumatama sa atin sa Earth. But at least nababantayan pa rin natin at hindi natin binabaliwala kahit na mga minor lamang ang significant impact ng haring araw.
So, expected na malala yung ating TEC range sa buong bahagi ng Mid-Pacific kasama ang Pilipinas. Yan, umaabot nga sa Australia. So, alam na natin mangyari sa ating mga GPS and satellites, ha? At yung transmission ng high frequency propagation. Tatamaan yan, maapektuhan ng ang bahagya at matindi ang ating auroral activity effect. Malakas kasi yung velocity at parallel ang naging pagtama ng geomagnetic field sa Earth. So, North Pole and South Pole ay may matatanaw tayo ngayon na Northern and Southern Hemispherical Auroral Map. So, sa mga Pilipino na nakatira dyan, ay tanaw na tanaw yan, lalo na sa may bandang Michigan and Maine daw, na madalas mas kita. So, mas apektado po yung mga transmissions ninyo dyan, ha, sa North Pole and South Pole. Malawakan po yung auroral activity ngayon dyan sa dark side. Ayan. So, tingnan natin dito, mukhang hindi pa active yung data feed natin mula sa Northern Canada ng Yellowknife Canada. Well, maya-maya i-review nila yan. Kasi yung camera automatic yan eh. Unmanned siya. So, ewan natin kung anong oras mag-a-activate yan. Ibig sabihin, baka hindi pa masyado madilim sa kanila. Anyways, ay makikita naman dito ay malawakan po ngayon ang auroral activity na dyan sa bahagi nga po ng Northern Hemisphere and Southern part ng Hemisphere. At makikita natin yung effect ng plasma density ngayong araw. Base dito ay medyo hindi naman matindi ang taas nito. Naglalaro lamang between 400 to 500 kilometers second in radial velocity. At yung kanyang plasma density around mga 6 to 7 lamang kilometer a second ngayong araw. So, hindi masyado direkta ang propagation pero malawakan kasi at pantay yung pass through nitong plasma na ito na nire-release ni Haring Araw sa Earth. So, yun po, kitang-kita naman po. Mayroon pang demonstration sa gilid. Nakikita po ninyo dyan habang gina-grab out nitong itong slider na to. At nakikita ninyo paano nag-propagate itong plasma energies na to tumatama sa Earth. So, hindi tayo masyado apektado ng D-radium assertion pero expected very poor ang ating high frequency conditions between 20 meters to 30, 40 meters to 80 at sa gabi ay halos mula 10 meters to 12 meters kasama na ang 20 to 30 at 40 to 80 meters magiging malabo-labo ang ating high frequency conditions dahil meron nga tayong minor storm geomagnetic field na G1 geomagnetic storm. Despite na mababa yung ating probability of solar flare. Kaya nga ating sinasabi, mga 5 to 25% lamang ang radio blackout probability at solar radiation natin. So, walang masyadong malakas na significant region sa Haring Araw, maliban na lamang sa geomagnetic field. Sa almanac, sumikat ang Haring Araw kaninang 5:58 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At nasa ating nasa last quarter na po tayo ng sinag ng buwan, 54% illuminated. Magmo-moonrise ito ngayong madaling araw. O ibig sabihin lamang kaka-moonrise pa lamang nitong 12:47 AM. So palubog pa lamang ito. Baligtad, palubog pa lamang ito, bukas pa ito ng madaling araw. Ng 12:47 AM magmo-moonrise. Since ngayon nasa elevation of 7 degrees pa lamang. Ibig sabihin pa moonset pa lamang siya ngayong umaga itong buwan na nasa last quarter na. Yan, kitang-kita sa ating ginagamit na sun and moon positioning. Yan, nakikita natin, nasa 7 elevation siya. So, dyan sa may bandang west zone, makikita pa rin, matatanaw po yan ng mga kababayan natin kung hindi masyado maliwanag yung himpapawirin. Matatanaw po yan paglubog pa lamang ng ating buwan. So, bukas po na madaling araw, magmo-moonrise ito, 12:47 AM at lulubog ito bukas na ng umaga at 11:09 AM. So, parang ganun din ang oras ngayon. Halos mag-11 AM. So, maliwanag yung mga folks at sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, asahan natin na magiging partly cloudy ang maghapon pa rin. May mga maulan sa ibang bahagi, lalo na sa bandang Southern Luzon o Southeastern Luzon at Visayas at ilang portions ng Mindanao. Bukas at Linggo, partially cloudy pa rin tayo, pero may chance na pag-ulan around 3%. So, halos isolated lamang ang forecast na uulanin tayo dito sa Metro Manila and the rest ng Northern Luzon. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 22 to 23 degrees
Celsius. At makikita natin sa ating short-term weather forecast, pagdating po ng Monday, ay balik na naman unti-unti ang ating maalinsangang panahon. Ayun, kitang-kita naman. Puro partially cloudy na lamang ito. So, magiging mas maaraw na tayo starting Monday. So, ngayong weekend, medyo malamig-lamig pa dahil mayroon pang mga ilang presence ng cold front o tail end of cold front ha mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po dito sa pinaka true color RGB natin mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency feed mula sa satellite ng Himawari 8 ay makikita natin ang maulap na himpapurin pa rin sa buong bahagi ng Luzon. So gaya kahapon, overcast pa rin ang mararanasan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pero malamig ang simoy ng hangin sa buong bahagi ng extreme ng Luzon. Dahil umaabot pa rin sa Metro Manila yung lamig nito. At makikita natin yung boundary ng tail end of cold front, masyado na siyang broad, ayan, dahil na-take over na siya at tumigil na nga po yung daloy ng northeasterlies dito sa itaas. Kaya napapalitan na ito ng clear skies, ayan o. So nagiging clear skies na po ang bahagi ng Taiwan at ilang bahagi ng Batanes Group of Island. So medyo clear skies na siya, hindi na masyado maulap dahil tumigil na po yung daloy ng northeasterlies. Pero yung ilang bahagi dito, bumababa pa at bumabalandra pa dito yung ilang malamig. Kaya nagkakaroon pa ng boundary ng shear line o yung broad ng tail end of cold front dito. So magiging maulan po ang bahagi na ito ng silangan ng Nodo Luzon hanggang bandang Bicol Region at Eastern Visayas area. Yan. So magkakaroon po ng potentially ng mga localized thunderstorms ang bahagi ng yan. Pero kung titingnan natin kung mga heavy rain potential ba ay mataas, wala naman masyado, mga maliliit ang cluster lamang. So makikita natin ang ilang bahagi kasama na ang buong bahagi ng Central Luzon, Zambales, magiging partly cloudy din ang iiral at magkakaroon ng mga mauulap na himpapurin. Ganon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon hanggang bandang Bicol Region. So asahan din ang maulap at mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan din at may pagkilat at pagulog. Hindi na natin masyado isa-isahin dahil halos buong bahagi ng Luzon at Southern Luzon puro overcast and gloomy lamang ang lagay ng panahon. Pagdating naman sa may bandang Mimaropa, lalo na ang Palawan ay nakakaranas ng heavy rain potential ang buong bahagi ng Batarasa Balabac area. So ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa area ng Balabac at hanggang Brooks Point. So asahan din na inuulan din ang ilang bahagi ng Puerto Princesa, Palawan. So ingat na lamang kung sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan dahil nakakaranas kayo ng ilang heavy rain showers dyan. At mula naman sa bahagi na ito ng El Nido at ilang bahagi ng Dumaran Island ay patuloy pa rin kayo magiging overcast and gloomy dyan. Expected ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan hanggang bandang Cuyo. Pagdating naman sa bahagi ng Mindoro, well, asahan natin magiging mas mataas pa din ang temperatura ninyo dyan at gaya kahapon ay umaabot nga po sa halos 33 degrees Celsius ang temperatura. So, hindi naman sobrang init pero at least katamtaman at maulap ang inyong panahon dyan. Wala naman sa buong bahagi ng Southern Luzon, sa bahagi ng Romblon, Marinduque at Masbate. Overcast and gloomy kayo dyan at expected din na mga ilang isolated rain showers at localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. So, generally, ang buong Bicol ay magiging overcast at gloomy rin. So, expected ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan din. Sa buong Visayas din, ganon din ang iiral at nakataas nga po ang thunderstorm watch lalo na sa buong bahagi ng Panay Island. So hindi na natin masyado isa-isahin dahil very generalized ang forecast natin sa Visayas area. Kasama na ang buong bahagi ng Negros Oriental man yan o Mapa Occidental. Magiging mas maulap kayo dyan, especially ng Bacolod, patawid ng bandang Iloilo City. Magiging maulap din at pakalat-kalat ang pag-ulan. Ganon din sa central ng Visayas, Mapa Leyte man yan o Mapas Eastern Samar area. Maulap dyan at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan. At masyado rin tayong gloomy at overcast sa paligid na yan. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, uulanin din ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Mostly cloudy ang iira dyan. Mapa Zamboanga del Norte man yan o Mapa Zamboanga del Sur o Sibugay. So expected ang isla ng Basilan at Hulusulo, makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers anytime nitong maghapon ha. Dahil patuloy pa rin yung traversing ng near equatorial trough dito sa ibaba, kasabay ng umiiral na tropical wave dito sa katimugang bahagi ng Mindanao. Yan, yung tropical wave. Medyo umiiral pa rin dyan, kaya expected na parang intertropical convergence zone ang nararanasan ninyong pag-ulan sa bahagi nga po ng katimugan ng Mindanao.
Bagamat overcast, nagmo-moderate din ang lagay ng panahon sa halos buong sentral ng Mindanao, kabilang na ang Bukidnon hanggang Davao Region, pero partly tumusikaw din ang iiral sa inyo dyan, base dito sa satellite imagery. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Madalas naman mga light to moderate yan. So medyo maganda at hindi kayo makakaramdam ng masyadong mainit na panahon dahil mas maulap ang iiral sa inyo dyan, kasama na ang buong Sorsogon area at dyan sa bandang Davao Region. Mula naman sa bahagi ng Surigao del Sur at buong bahagi ng Caraga area ay despite na moderate ang lagay na panahon ninyo dyan, partly to sa Musligaw din hanggang sa bahagi ng Surigao del Norte, ay asahan ang naka-forecast at least 44 to 50% chance daw kayo uulanin dyan, especially sa hapon o sa gabi. So malamang dulot yan ng easterlies na bumabalandra dyan sa silangang bahagi ng Mindanao. So medyo prepare tayo ng pananggalang pa rin sa ulan bukod sa tinding sikat ng araw anytime. Medyo overcast lang talaga ang mararamdaman ninyo dyan. Aaraw and then biglang magiging makulimlim, ganyan. Ganyan ang magiging laruan ngayon ng weather systems ninyo dyan. So importante pa rin ang pananggalang dahil sa anytime, maaari pa rin kayong ulanin biglaan pagsapit po ng hapon na may kasabay na localized thunderstorm. So generally, overcast and gloomy ang halos weather systems natin. Pero yung matitinding buhos ng ulan ay mababa naman ang potentiality nito. Mas mararamdaman lamang din sa kanluran lang ng Palawan at kanlurang bahagi po ng Zamboanga ang nakikitaan natin na mas mataas ang potential ng mga heavy rain shower. So malinaw yan mga folks dahil kung titingnan natin yung sandwich color ay halos hindi tayo nakikitaan ng mataas na water vapor o water saturation. Ang ebidensya ng water vapor kung titingnan natin dito ay manipis lamang, ayan, mataas lang talaga dito sa bahagi pa rin ng Mindanao. Ayan, so dito madalas mas uulanin kayo dyan. Pagamat ganon din, uulanin din ang ilang bahagi ng Visayas pero manipisan lamang ito at mga light rain showers kadalasan to moderate ang nakikitaan lang natin na maaring ulanin dito. At yung boundary nga po ng shearline ay actually dito na yan sa may bandang Luzon. Pero yung broad ng shearline nito napakanipis na at disorganized na siya. Dito na lamang sa boundary nito ay nagkakaroon pa rin ng pinaka-boundary ng shearline, dulot pa rin ng tail end of cold front. Kitang-kita naman yung malamig na hangin dyan at drier air. At dito naman medyo wetter air na may kasamang water moisture. Kaya asahan dyan sa parte pa rin ng Visayas sa Mindanao ay mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Wala pa rin tayong inaasahan na anumang sama ng panahon o tropical wave na natatanaw ngayong weekend. So wala tayong masyadong maire-report o makokomento ngayon. Pero tingnan lang natin yung magiging forecast ng mga tropical waves natin at yung magiging pag-ulan sa bansa. Gaya nga ating sinasabi ay this weekend ay tuloy-tuloy nahihina ang northeasterlies at mawawala na ng tuluyan yung ating hanging amihan. Depende pa rin yan sa magiging phenomenal condition ng high pressure area sa taas. Minsan mataas pa rin yung condition ng high pressure sa itaas na dumadaan hanggang Japan. Kaya minsan nadidetour yung hangin, bumababa po sa Luzon. Pero dahil nag-engulf na o napapalitan na ito ng easterly sa bansa, ay pagdating nga po ng Monday ay asahan na natin, balik na naman tayo sa matinding alinsangan. So sa mga LGUs natin, pag-aralan na natin kung posible ba tayong mag-suspend ng klase sa Lunes. Nasa sa inyo na po ang desisyon yan at bantayin na lang at kung maaari ay ikonsulta na lamang ninyo yan pagka-asa dahil sila lamang ang makakapag-desisyon kung kayo ay magsususpend ng klase sa Lunes o sa Martes. At least meron na tayong idea. Pero kita-kita naman dito ay tinitake over na po ng easterlies. At wala na tayong nakikitaan na anumang northeasterlies pagsapit nga po ng Monday. So napaka-dry na po ng ating Northern Luzon. At yung easterlies magdudulot lamang ng maalinsangan sa silangan ng bansa at magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ayan o. Extended na yan hanggang March 23 hanggang 25 na po yan. Wala naman sa amin sea level pressure ay wala tayong nakikita na anomaly dito sa silangang bahagi ng Mindanao o sa labas ng ating PAR. Wala tayong nakikita na anumang low pressure area o kahit man lang tropical wave. So wala tayong magiging komento talaga mga folks. Patuloy pa rin ang mababa o lower pa rin ang hemispherical na anomaly for tropical cyclone development. Napakalayo sa Pilipinas. So wala tayong magiging komento talaga mga folks. Ayan o. So kitang-kita naman. Malinaw lamang dito, base sa Global Tropics Hazard, ay above average rainfall lamang daw ang mararamdaman natin hanggang hanggang April 1. Ayan o. So mukhang mataas, medyo tumataas yung above average rainfall sa may bandang Mindanao. Hindi kagaya sa nalalabi na bansa. At mula sa computer models, ganun din ay patuloy pa rin tayo uulanin.
pero wala natin nakikitaan na amihan na dumadaloy sa bansa pagdating po ng Lunes. Ganon din kay SMWF, tropical wave lamang nakita natin dito o yung surface trap. Yan, medyo alanganin pa ang ITCC niya. Medyo alanganin, pero at least yung trough niya o near equatorial trough nagpapang-abot sa parte nga po ng Mindanao na nagbubunsod po ng maulan na panahon sa kanila dyan until March 25. So wala tayong magiging komento sa anumang pamumuo ng anumang sama ng panahon anytime dahil wala, negative po talaga tayo at hindi tayo nakakitaan man lang o kahit man lang na anumang wind shear, vertical. Kung sisilipin natin yung latest, so wala. Napaka-disorganized at mababa lamang yung convectivity nito. Kung yung convergence, kung sisilipin natin, halos wala. Oh. Meron sa may bandang southeast pero napaka-negative yung kanyang convectivity, yung vorticity niya, kung sisilipin natin. Meron sa bahagi nito pero mababa yung kanyang upper low. So wala tayong magiging komento talaga mga folks. Divergence, kontra hangin, wala. Halos napaka-insignificant at napaka-disorganized. Medyo may nabubuo rito pero malayo sa may bandang southeast ng Guam. Pero napakahilaw ng kanyang divergence yung kontrahangin niya. So sa kontrahangin niya, hindi ganoon ka-convert convectivity ng kanyang kaulapan dito. So wala. Negative talaga mga folks. Wala tayong maiuulat sa anumang tropical cyclone development hanggang sa katapusan ng March. Kamustahin naman natin yung hydrological center natin dahil naiulat na normal na raw si Angat Dam. Well, kitang-kita naman po dito, normal na po siya at hindi na siya nasa overflow. At dahil sa tamang-tama lamang yung kanyang normal high water level, so wala tayong magiging problema. Napaka-normal ang level ni Angat Dam. Kay Ipo Dam naman ay ganun din, so walang problema. Napakaliit lamang yung kanyang deviation, yung kakulangan, napakaliit. Wala pang 1 meters. Wala pang 1 meter. So, wala tayong magiging komento kay Angat Dam at Ipo Dam. So, very ready reserve na siya maging kay Lamesa Dam para sa darating na hot dry season natin. Pero si Ambuklaw, Binga at Pantamangan ay natiling nasa dam water level. Critical pa rin ito. Nasa 751.7. Yung kulang nito ay nasa 0.93 at yung kinakailangan niya para mag-normalize at least 752 man lang. Pumalo man lang siya ng 752. So yun, since hindi siya umabot ng 752, nasa under water critical level siya. Ganun din kay Binga Dam. Sa ngayon 573.74 meters po ang water level niya. So ang normal niya kasi supposed to be 575. So, halos kulang ito ng mahigit 1 meters na water reserve. Yan. So, yun lamang ang problema mga folks. Kay Pantabangan naman ay ito, halos wala yata itong reserve. Nasa 203.16 ang kasalukuyang water level nito pero napaka-negative niya. Halos 17 meters ang kakulangan niya. Kaya very critical si Pantabangan Dam. O kulang na kulang yung reserve ni Pantabangan Dam. Si Magat Dam at Kaliraya naman ay normal naman yung kanyang water level. At despite na 3 meters ang kakulangan sa kanya, hindi naman siya umaabot at least ng hindi naman siya nagne-negative at least. Bumababa ng 180 meters. Yun lamang po yung ating analysis sa water level ngayon. So nanatiling normal ang apat na importanteng dams natin sa bansa. Mula kay Angat Dam, Ipo, Lamesa at Magat Dam. So wala. Since March 1 ay wala tayong nakikitaan na nag-critical sa mga dam na ito. Yan. So at least normal tayo at medyo prepare naman tayo kahit papaano sa darating na hot dry season. Sa Ulatindol ay kalmado naman ang ating seismometer sa Caloocan. Wala tayong measure na nadidetect pero mula kagabi medyo may mga minor earthquakes tayong nadidetect dito sa itaas. Yan. Pero mula kaninang madaling araw, so far, ay medyo tahimik naman ang detection ng aking seismograph. Wala namang masyadong malakas-lakas sa paginig. So, diretso agad tayo sa data P box. Marami-rami ang mga pagyanig ngayon pero wala naman tayong nakikitaan so far na magnitude 4.0 pataas mula sa data P box since kaninang madaling araw. So, wala.
Pero sa International Seismic Network, meron daw na malakas-lakas na mga pagyinig ang naitala. Ayan o, dami o. Sa may bandang Panama, magnitude 6.2. At sa may bandang Aleutian Islands, 6.2 din. Malakas ang pagyanig. Pero wala naman daw na naiulat na pagtaas ng sea level. So wala naman daw nakataas na tsunami warning. So i-double check natin kung nagkakaroon ng tsunami warning. So far, wala naman po. Walang energy map na pinapakita. Wala ring advisory mula sa data feed ni PBOX na possible tsunami warning. So, wala naman problema mga folks. Yan. So, napakalayo naman yan. So, wala masyadong epekto sa ating mga sea level. Wala oh. Normal naman yung ating sea level sa Mindanao. Sa may bandang Palau, normal naman. Wala namang masyadong matinding distortion sa ating sea level monitoring, boys, sa iba't ibang bahagi. Madadagdagan yan, time to time, dadagdagan pa natin yan. Paabutin natin yung coverage yan, at least dito man lang. Para kapag mayroong malakas na lindol dito sa may bandang American side, bandang Hawaii, maaga pa lang na-detect na natin kung may pagbabago sa sea level o magkakaroon ng ripple sa sea level monitoring na ating ginagamit. Yan. So dito naman, kay Lubang, normal naman at wala naman masyadong anomaly. Kapag may nakikita kang ganyan, either nabangga lang yan, nakante o ewan ko, may gumalaw, hindi yan maituturing na a natural occurredness. Masasabi nating tsunami yan o pag-ripple ng karagatan kapag nagkaroon na ng primary and secondary wave yung alon ng dagat na ito. Nadedetect yan dyan eh. Pero pag ganyan, wala yan. Either nakanti lang yan, nagalaw o nabangga ng mga bangka o barko, hindi natin alam. So, wala pong problema at normal lamang yan mga folks kapag kami nakikitaan kayo na ganyang sitwasyon. Dito naman sa sea level, kay Legazpi, so kung titingnan natin dito, tila nagkaroon ng retention yung kanyang level. Ewan ko bakit naging ganito. Kaya nangyari sa data, bakit nag-normal constant? So wala tayong idea sa ngayon mga folks. Well, mag-update naman yan at mababago anytime. So abang-abang na lamang. Siguro nag-refresh yung pinaka-system niya. Nag-normal recall. So wala naman tayong namamataan na anumang anomaly o abnormality sa mga sea level after ng mga malakas-lakas na mga paglindol dyan sa may bandang Panama. Yun. So, yun lamang po ang pinaka-analysis natin at diretso agad tayo sa total earthquakes o historical earthquakes for the month of March. Kung nakakailang total earthquakes na tayo dahil since kani-kaninang madaling araw ay marami-rami na rin ang mga minor earthquakes natin. So, kung titingnan natin dito ay meron na tayong total of 673 earthquakes. Yan, 673 earthquakes at 645 dito is magnitude 2.0 pataas, 25 sa magnitude 4.0 pataas, at nananatiling tatlong ating magnitude 5.0. And so far, wala pa rin tayo na itala na kahit isang magnitude 6.0 o higit pa na lindol sa bansa ngayong buwan. So yun, nasa 673 na, halos magsa 700 total earthquakes na po tayo. Mukhang matatapos ang month na ito, naaabot sa mahigit 1,000 total earthquake count ang maitatala natin ngayong March 2025. So medyo agresibo ngayon ang mga tectonic plates natin sa bansa. So medyo alisto pa rin tayo lalo na sa bahagi ng Kamindanawan at Southeastern Visayas. Sa may bandang Luzon naman ay medyo alisto tayo dyan sa may bandang Ilocos Sur na medyo mas marami na rin ang cluster ng pagyanig dyan sa paligid. So at least meron tayong idea sa magiging pattern na kung alin dyan sa area na yan ang magkakaroon ng mas malakas na pagyanig just in case lang. So at least medyo alisto tayo since earthquake drill month naman tayo. At least mayroon tayong natututunan sa mga magte-train sa inyo dyan, lalo na sa mga local government units, mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa Sabado, March 22, 2025.
at analysis para sa araw ng Sabado, March 22, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayon sa ating report. At visit lamang din sa ating website para makita ang pinaka real-time events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan. Since stationary, magiging overcasting gloomy pa rin tayo hanggang bukas po yan ng linggo habang pahina na ng pahina itong northeasterlies at iti-take over na muli ng easterlies until Monday. At visit lamang din sa ating mga data mula sa pinaka data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.